So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, si Amy Marcos pala, pumunta pala sa Dahig. Pumunta sa ICC. At meron siya ng speech. At ang tawag niya nga po kay Digong, Tatay Digong. So, ngayon, ang tatay na pala ni Amy ngayon si Digong na. At ngayon, mga ka-Streetwise, no, naungkat ngayon yung ginawa nga po ni Amy, no, na pagtanggol nga po kay Digong na kaya naman pala, no, na itong si Amy nagtatanggol sa isang taong katulad nga po ni Digong na isang psychopath at gumagano ng tao. Yung siya rin naman pala, no, mga kababayan, may kaso rin palang pagpatay. Siya mismo nahatulan na may kinalaman sa pagpapaganon nga po sa isang estudyante. Oh. So, tingnan nyo to, ha. So, kaya naman pala, no, okay lang na pagtanggol ni Amy yung isang taong katulad ni Digong kasi ganun din pala siya. O, kaya din naman pala, ito si Marcoleta, naghahamon din po ng ganyan, no, kasi ganun din pala sila. O, so, tingnan nyo to, ha. O, sabi dito, ito ang kaganapan, post lang to ng isang meron, no. Ito ang kaganapan sa Dahig, Netherlands. Senator Amy Marcos ng pag-asa para makauwi si Tatay Digong. Bida-bida rin talaga itong si Amy, no? So, ewan ko lang mga kababayan, no? Kung ano bang point ni Amy dito, no? Kahit po na magtumbling-tumbling po si Amy, kahit po mag-split-split siya dyan sa Senado, hindi niya po mapapawi si Digong. Hindi. Wala siyang kakayahan. So, ito yung sabi ni Amy, tinan nyo to. Bakit si Amy number 1 pa sa Ilocos? Tanungin mo yung mga tangang loyalista doon. Ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating biso. Tatay Digong pala eh. Tatay Digong mo pala yan eh. Akala ko ba tatay mo si Lacson? Nakikitatay na rin, no? Inday Sara Duterte. Kaya, bigay na natin ang birthday gift na kanya. Kita nyo, daming utu-utong DDS, no? Mga bobo talaga sa itong mga DDS na to. Totoo lang. Diyan mo makikita mga kababayan na itong mga DDS, mga ka-streetwise na madaling maloko. Paano mapapauwi ni Amy Marcos si Digong? Wala siyang kakayahan. Pero itong mga bobong mga DDS, paniwalang-paniwala naman na binubullshit lang sila ni Amy. Oh. And by the way, mga kababayan, no, ito yung pinaka-topic ngayon natin. No? So, kaya naman pala, no, na itong si Amy, okay lang na pagtanggol ang mga taong katulad ni Digong kasi ganun din pala siya. So, ito, nakita ko to sa Vera Files. So, kakasulat lang nito to, no? Kakasulat lang nito nung ngayong ano lang to. Ngayong 2025 lang to, no? So, sabi dito, U.S. Court, Trajano was tortured and his death was caused by Marcos Manotok. Ano? Oh. U.S. Court may sabi nito, ha? Oh, Amy Marcos was admitted to the torture and killing of Archimedes Trajano was acquitted on technicality but not on her culpability. For murder, she remains guilty in our public eyes. Okay. So, explain natin to mga babayan. Okay. So, tandaan natin mga ka-streetwise, no, na itong si Amy Marcos nga po is guilty nga ito sa Amerika. Pero sad to say, mga kababayan, hindi po kasi executory at hindi po binding yung mga kaso po na nahatulan sa ibang bansa papuntang Pilipinas. No, ayun po yung technicalities na sinasabi nga po dito ni Antonio Montalban. And so was Amy judged and convicted in the case Trojano versus Marcos docketed as 978F2D493. So merong case number. So nung na-search ko nga po itong case number po na to, meron talaga. Meron talaga, di ba? In the District Court of Hawaii, it is time to review how the U.S. Court rebuked Amy for responsibility. Now she is asking accountability for the extradition and imprisonment of Rodrigo Duterte. Know why she is the perfect poster for hypocrisy. Di ba? So ngayon mga babayan, no, alam niyo kung ano malupit dito. Yo, dito. Buti na lang may copy sa internet. Ito yun, yo.
Ito yung docket number, oh. 978F2D493. Kita nyo ba? Lakihan natin para makuha nyo. So, nadamay pa dito si tatay niya. Dahil sa kalokohan niya, no? Estate of Ferdinand E. Marcos Human Rights Litigation, Agapita Trajano, diba? Versus, Ferdinand E. Marcos, yung tatay, tsaka si Amy Marcos Manotok, defendant appealant. Ito United States Court of Appeals, 9th Circuit, argued and submitted June 8, 1992. So, totoo po yung sinabi ni Montalban. Totoo yung sinabi ni Montalban na may kaso talaga si Amy. No? So, ngayon, ano ba yung naging hatol? So, ito yun So, 9 years after Trajano's death, on March 20, 1986, Agapita Trajano was able to file a case against Amy Marcos in Fabiander. Di ba? In Hawaii, after the Marcoses were ousted from power. Amy Marcos admitted in court knowledge of Trajano fate but claimed it was none of her business. Marcos and Ver were charged with false imprisonment, kidnapping, wrongful death, and deprivation of rights of Archimedes Trajano. Amy Marcos defended herself by claiming immunity under the Foreign Sovereign Immunity Act. This exempts foreign agents from prosecution. So technical talaga nila, no? And by the way, mga kababayan, no, ano bang ending ng kaso? Ang ending po ng kaso ito. Ultimately, the Hawaiian court ruled in Trajano's favor. O kaya, the decision stated judgment was entered based on court's findings that Trajano was tortured and his death was caused by Marcos Manotok. So, totoo talaga po na napaganon nga po itong tao po na to. No? Talagang nasawi. At kasalanan to ni Amy Marcos. The court concluded that this violation of fundamental human rights constitutes a turn in violation of law of nations under blah blah blah, no? So, sabi dito, the case exposed the force of the act of state doctrine and paved ways for similar suit to be filed. So, ayun mga babae na nangyari dito. So, ngayon, mga ka-streetwise, no? Kaya naman pala, Maestro Paul, thank you, Maestro Paul, no? So, kaya naman pala, mga kababayan, no? Itong si Amy Marcos, okay lang na supportan si Digong na palayain, siya naman pala, umamin na talagang alam niya na siya ay may kasalanan para po mapagganon po yung estudyante. So ngayon ang tanong niyo ang tanong niyo ngayon, bakit pinapatay itong tao po na to? So basahin natin kung bakit Sabi dito, on Wednesday, August 31, 1977, Trajano attended an open forum held in Pamantasan, lungsod na Maynila, where 21 years old Amy Marcos, isipin mo 21 years old ka palang nangyari to. Halang na yung kaluluwa mo. Walang iya ka talaga. 21 years old ka pa lang. Ganyan kakabata nun. Noong nangyari po itong masamang sinapit nga po ni Trajano. Sabi dito, over 21 years old, Amy Marcos, the eldest daughter of then President Ferdinand Marcos Sr., was the speaker during the forum. Trajano, who was also 21 years old at the time, questioned the appointment of Amy as National Chairman of Kabataang Barangay, National Youth Council, no? He asked, must the Kabataang Barangay be headed by the President daughter? So, nagtanong pala, okay, habang nag-speech pala si Amy Marcos, nagtanong itong Trajano na, uy, dapat ba talaga anak ng presidente yung magiging head ng National Youth Council? So, napahiya yung bakla. Oo, napahiya po yung anak nga po ni Lacson. Kasi hindi naman kasi Marcos talaga yan, di ba? So, ngayon, tinan nyo So, she would not have gotten the position if she weren't the daughter of the president, which allegedly irritated Amy Marcos. No? Trajano was forcibly thrown out of the open forum.
Open forum pala ito, no? And was subsequently blindfolded and then beaten by her bodyguards. The forum was where the last seen alive. Oh. Ano nangyari? Pinalabas siya doon sa open forum. Di ba? Blindfold, sa harap ng maraming tao, binugbog. O di ba? Ganyan po si Aimee. Kaya naman pala, okay lang pala yung 30,000 po na biktima ng tokhang kay Aimee kasi siya rin pala, human rights abuser din pala siya. Oh, 21 years old pa lang, may dugong kriminal na si Aimee. Oo nga, di ba? Oh. So, sabi pa dito, continue natin, sabi pa dito. On September 2, 1977, Trajano was found dead with signs of beating and apparent torture, and his body and his face severely mangled. His mother, Agapita Trajano, recalls he was covered in white sheet lying on the table and then opened the sheet. I saw him black and blue. As almost all media outlets at that time were controlled by the government, Trajano's death was not reported in local newspaper. An article released in the issue of the Bulletin Today, the day after his death, simply talked the deaths of college campuses due to hazings conducted by the fraternities. Ayan, di ba? Kita niyo ginawa ni Aimee, mga kababayan, no? Okay. Binugbog po ni Aimee itong aktivista po na to. Tapos, sinutusan niya yung mga media company na binugbog yan dahil sa hazing sa fraternity. O, di ba? Grabe naman to si Aimee, no? So, ngayon, Diyos ko, kaya pala, maldita pala, no? May pinagmanahan pala. Oh. So, mga kababayan kasi, ang point natin, ito, pinagbabayad siya dito, no? 4.16 million, no? So, doon po sa kaso po na yan, no, the court concluded that this violation of fundamental human rights constitute a tort in violation of the law of the nation, no? And awarded damages of 4.16 million and attorney's fees pursuant to Philippine law. The case exposed the fault of the act of state doctrine and paved ways to similar suits, no? So, ngayon, ito na nga po nangyari. Okay. So, syempre, ito po, yung nangyari kasi dito. Ay, DJ Byron, no? So, ngayon po kasi nangyari kasi dito, ano to kaso po ito sa ibang bansa. Oo, kay Aimee. So, syempre, mga kababayan, hindi po kasi, hindi po kasi ito executory sa Pilipinas. O, ganyan po, ganyan po yung sistema natin So, kailangan munang dumaan sa Korte ng Pilipinas itong kaso po na nahatulan sa ibang bansa, no? So, sad to say, wala nga po nangyari. Ganun lang. Wala lang. So, kaya nga sabi nga po ni Montalban, sabi nga po ni Montalban ng Bureau of Files, no, posible nga na itong si Aimee nga na guilty because of not guilty because of technicalities, pero sa mata nating mga Pilipino, guilty po siya. Inamin niya sa korte. Oh, ayaw kay Aimee pero binoto pa rin. O, kita mo, di ba? Alam niyo, ako gusto ko na mag-move on po sa sa nangyari po sa eleksyon. Ako gusto ko na mag-move on talaga diyan Kung ano man yung nangyari sa eleksyon noong 2025. Pero minsan po kasi pag ganyan po kasi pag may nakikita po tayong mga ganitong klase mga bagay na balita, natatawa na lang po talaga ako na itong mga loyalista na bumoto kay Aimee, masasabi na nga po natin na wala silang pinagkaiba sa mga DDS. Binoto na lang po nila si Aimee dahil nga po Marcos. Wala talaga. So kaya pala kumakampi sa utak kriminal. O nga Hindi pala nagtataka nakapagtaka kalabanin ni Aimee ang nga, totoo yan, no? Kita, di ba? Kaya hindi nakakapagtaka, no? Kaya hindi na pala nakakapagtaka kalabanin ni Aimee ang kapatid. O, di ba? Okay. So, yun mga babae, so kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito? Kasi itong balita nga po ni Montalban ng Bureau of Files, kapapost lang po nito nung ito lang, nung last week ata ito. So, ngayon na po ito dumaan po sa wall ko, no? Kaya na-content po natin. So, kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Aimee? So, kayo ba, no? Ako talaga, nagulat talaga ako Dahil nasa comment na po sa baba, no? Na-topic po ni Tipo yan dati noong may movie ng MIM, di ba?
So, alam ko, ayun din sabi ni TP eh. Hindi executory yung decision ng kung ano ng korte ng Hawaii eh. O, di ba? So, yan na. So, comment ako. Sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung yun naman kalabisan, pa-channel po ng video po na to. Okay. So, thank you mga kababayan. No? And then, may last topic pa pala tayo. Ito pa.